Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Transportation na kasama pa rin sa fuel subsidy ang mga hindi consolidated na mga driver o operator ng PUV modernization. Ayon sa DOTR, nais ng pamahalaan na maging inclusive ang programa lalo't buong sektor ang makakaramdam ng epekto ng pagtaas ng krudo. Tugon raw ito ng DOTR sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpaabot ng agarang tulong sa transport sector. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DOTR at LTFRB sa ibang ahensya upang mapabilis ang pamamahagi ng ayuda para sa mga driver at operator. 10 panggamot sa cancer, high cholesterol at mental illness ang exempted sa value-added tax. Kasunod na rin ito ng inilabas sa Revenue Memorandum Circular No. 62-2026 na inilabas si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Ayon kay Lumagi, layon ng pagbabagong ito na mabawasan ang gastusin ng mga Pilipinong kritikal ang gamutan. Kabilang sa mga gamot na exempted na sa VAT ay ang Tegafor, Gimeracil at Oteracil Potassium na mga gamot sa cancer. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, dakpa ng duha ka minor de edad nga gituhang miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG sa operasyon sa mga otoridad sa sitio Muagan, Barangay Dato Ito Andong, Kalamansig, Sultan Kudarata, netong Hunyo 21 ning tuiga. Ang dinakpan mao si alias Digbay, 16 anyos, nga naigo sa bala sa tuo nga batiis, ug si alias Mario, 16 anyos nga naangol sa likod nga bahin sa iyang lawas. Nasamdan sila tol sa enkwentro tali sa 37th Infantry Battalion ug mga CTG members niadtong Hunyo 19 sa samang barangay. Na-recover sab gikan sa posisyon sa mga dinakpang minor de edad ang usa ka M16 rifle ug 3 ka magazine nga karon ana sa kustodiya sa 37th IB alang sa investigasyon ug dokumentasyon. Gidala sab sila sa Camp Siongko Station Hospital alang sa mas laom nga medikal nga pag-atiman. Sa pagkakaroon pa ng panawagan sa kasundaluhan ngadto sa mga nabilin pang miyembro sa CTG nga musurrender na aron nga ilang makabot ang tinuod nga kalinaw ug kinabuhi nga gawas nun sa kahadlok ug kagubot. Kapino sa kagatos ka Muslim families sa Mati City sa Davao Oriental ang nagbatuna og solar-powered housing units tungod sa kapayapaan sa pamayanan kon Kapyanan Project sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kon BARM. Kanato nakalabayng semana lang giturn over na ang usa ka gatos ka mga balay sa Muslim family sa sitio Butwasan, Barangay Dahican sa Mati City. Ang mga proyekto mo ay pinakaunang nakumpletong infrastructure project sa BARM nga gawas sa ilang political jurisdiction tungod na sab sa ilang constitutional ug moral commitment nga suportahan ang Bangsamoro people bisan asa man sila nagpuyo. Samtang ang mataggihatag nga mga housing units dunay 3 ka mga kwarto. Sa kinatibukan ana sa 70 million pesos ang gialokar nga budget alang sa mga proyekto. Dinana sa 700,000 pesos ang kantidad sa matag unit. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.